magbendisyon dito nga po sa kahabaan ng EDSA. At ngayong oras na ito, ang mamumuno nga daw po dito sa pagbibendisyon ay si Reverend Father Roderick Castro. Yan po ay sa northbound lane. At si Monsignor Salvador Jose naman po sa southbound lane. Yun po yung mga officiating priest mula sa Our Lady of Guadalupe Shrine sa Makati. Ibibindisyonan daw po itong kahabaan ng EDSA bilang ano na rin doon sa mga aksidenteng nangyayari dito nga sa kahabaan ng EDSA dahil hindi na araw biro. At ngayon nga makakasama ko si Chairman Tolentino para magbigay ng impormasyon dito sa gagawing pagbibindisyon sa EDSA. Good morning, sir! Good morning, bakit ho ba kailangan nating magbindisyon sa EDSA? Ano po ba ang gusto nating gawin dito? Alam niyo po, simula nung tinatag yung Highway 54, nung matagal ng panahon na, wala pong general blessing ang EDSA. Nagkakaroon lang po dito ng pagbabasbas o inaugurations on a per project basis. Inauguration ng MRT, inauguration ng flyover o isang underpass, pero yung pangkalahatan po wala. Kaya minarapat po namin magkaroon ng general road blessing sa kadahilan ng napakataas na po na aksidente natin. Ngayong umaga po, nakakaapat na kagad tayo. Ngayong umaga pa lang yan. Sir, ano yung kadalasan po ng mga nagiging sanhin itong mga aksidente na ito? Ano yung mga dalas ng nakikitang problema? Driver's error po yon. Kahit sabihin nila mechanical o bad weather condition, yung driver's error. Human error pa rin po. Sir, sa tingin niyo po ba sa pagkatapos ng pagbibendisyon na ito, magkakaroon ng sana naman mabawasan itong aksidente dito sa kahabaan ng EDSA? Sana po, humihingi na tayo ng tulong sa Panginoon. Dadaanan po natin yung mga lugar na marami na namatay. Yung kung saan marami namatay sa Shaw Boulevard Tunnel, yung pinasabugan na bus nung di nakaraang panahon, at yung mga lugar na araw-araw ay talaga napakarami talaga aksidente. Maraming salamat, Chairman. At syempre mga kapuso, kung medyo maaabala po kayo ng konti dito sa gagawin nilang pagbibindisyon, yun daw pong inner lane lamang ang gagamitin nila para po hindi masyadong sobrang makaabala para sa ating mga motorista na magbabiyahe ngayong umaga. At yan muna ang aking update mula dito sa EDSA. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Love Anyover. Sa ibang balita, desidido raw ang aktres na si Amalia Fuentes sa sampahan ng reklamong frustrated murder. Ang mag-asawang nangungupahan sa kanyang bahay na nanakit umano sa kanya at sa kanyang anak. Giit naman ang kampo ng mga tenant, si Amalia raw ang nagsimula ng gulo. Narito ang report. Ipinakita ni Amalia Fuentes ang tinamo niyang sugat sa katawan matapos umano siyang saktan ng nangungupahan sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City. Ayon kay Amalia, pinuntahan daw niya ang mga tenant niyang sina Peter Tan Licop at asawa niyang si Rosemary dahil tumalbog daw ang checking ibinayad nila na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Nagkaroon daw ng mainit na sagutan na humantong sa sakitan. I went to the bank, picked up the check na bouncing check again, and we were just going to hang it nga anywhere but strong rain. Dumating sila. Pagdating pa naman yung Rosemary Licop, for no reason, I'm just there in the car. She started clapping. Para bang nanunuya. And then, she called me pa magnanakaw. Ang malalim na sugat daw sa kanyang likod dahil daw sa pagtusok ng matulis na bagay na umano'y payong. He swung at my son, but my son was able to, alam mo yun, bata yun, gumanon siya. Yung bang lumayo siya, no? So, ang ginawa ko, darling, pumagit na ako para to stop more violence. Doon ko naramdaman yung ewan ko, sharp object. Maging ang anak ni Amalia na si Gerard na kasama niya nang mangyari ang insidente, may mga galos din sa katawan matapos makipagbuno sa tenant. Si Peter Tan Licop, he first swung at me. And then Mama got in the middle, she swung at Mama. When I saw him swung at Mama, nag-blackout na ako, I took him down. Pero ang higit daw nilang ipinag-aalala ay nang mahawakan ng isa umanong tauhan ni Tan Licop ang isang baril na buti na lamang daw ay hindi napaputok. Taliwas naman sa mga sinabi ng mag-ina ang pahayag ng kampo ng mga Licop. Pinakagat nila kami, binabasag nila yung gamit namin. Ever since that we met them,
sobrang sama po talaga ng bibig nila. Ayon sa tauhan ng mga likop na si Lester, ang kampo daw ng aktres ang nagsimula ng gulo. Martes daw nang unang sumugod ang grupo ni Amalia sa kanyang amo para takutin sila at muling bumalik gabi nitong Miyerkules kung kailan nangyari ang sakitan. Kasi yung sir namin, andito, nakatayo, kinakausap niya ng may naon si Jeric. Si Jeric, taas pa rin ng taas ang boses, pinumura niya, sabi niya, bigla may sumunto kay sir. Tapos si Amalia, naglakad, tapos sinampas niya yung payong niya. Ginanon na Amalia, ginaganon-ganon. Tapos ganito na to. Tapos yung kasama niya, yung babae, inaawat na si Amalia. Sa tindi raw ng paghampas, nagkasira-sira ang payong at binasag din daw ni Gerard ang paso sa sobrang galit nito. Pinag-initan din daw ng aktres ang metro ng kuryente at ibinibintang daw na pinakialaman ng mga likop. Umalis na sa naturang bahay ang pamilya Likop dahil na-trauma raw sa insidente ang kanilang mga anak. Pinablotter na ni Amalia ang mag-asawa nitong Miyerkules. Desidido raw siya magsampa ng reklamo laban sa dalawa. We are filing double frustrated murder charges. I am now with my 2 lawyers here and they're getting my statement because I want to do it as soon as possible because I understand that my life is in danger because there are 3 loose guns that they possess. Sa blotter day ng QCPD Station 11 noong July 3, 2012, naunang inireklamo ng mag-asawang Tanlikop si Amalia dahil sa umano'y trespassing sa kanilang bahay at pagbabanta sa kanila. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Mahigpit pa rin binabantayan ang lagay ni Comedy King Dolphy sa Makati Medical Center. Ayon sa mga anak ni Dolphy na sina Manny Boy at Mariquita Quizon, nananatili pa rin sa intensive care unit ang kanilang ama dahil sa kanyang pneumonia. Naging maayos naman daw ang pagtanggap ni Dolphy sa treatment. Minsan pangaraw ay tila sinusubukan nitong magsalita. Umaasa po ang pamilya Quizon sa patuloy na paggaling ng Comedy King. Ang pneumonia niya is being treated accordingly ng antibiotics. So, he's improving naman. Responsive pa siya. This morning we were there. Kanina po? Oo, kanina. Responsive siya. Ang vital signs niya, stable so far. So, pag tinatawag mo siya, Daddy, nagising naman siya. Tapos minsan, pag hahalik ka sa kanya, gaganon siya sa'yo. I love you, Daddy. Gaganon niya yung muso niya, hahalik din siya. Bilib din yung mga doktor sa kanya. Sabi niya, bilib kami sa daddy mo talagang gusto pa niya mabuhay talaga. Binatilyo, minules siya umano ng isang lalaki sa Pangasinan. Antibody na posibleng pangontra umano sa dengue, natuklasan ng mga scientists sa Singapore. At Ding Dong Dantes proud sa bago niyang pelikula na Tik-Tik, The Aswang Chronicles. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Biro ang dinanas ng mga artista hopeful sa premyadong aktor at direktor Northern and Central Luzon mentor